Alright, mula kay Melvs Castle mga kapatid, US ballistic missile mga tol, naka-alerto na daw sa gera, no? Malaking gera to, madadamay tayo pag umatake ang China. Uy, ano to mga tol, no? Ito ang ating panonoorin at bibigyan natin ng reaction video. Pero bago natin to simulan, syempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video at kung may paki ka sa ating bansa at sa ating soberanya mga tol, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong commentary and reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Naka-alerto na ang US ballistic missile ng US Army. Naka-heightened alert na rin ang Spider Air Defense System ng Philippine Air Force. Inaasahang lalapit sa Batanes ang bilateral military exercises ng Russia at China. Hindi dapat magpakakampante ang AFP dito. Bakit? Gantong-ganto noong nagsimula ang gyera sa Ukraine. Inanunsyo ni Russian President Vladimir Putin na magsasagawa lang ang Russia ng military exercises sa paligid ng Ukraine. Oh! So nag-anunsyo lang na magsasagawa ng military exercises pero umatake na. So kaya ang ating AFP mga tol ay alerto, no? At sabi nga nila nababahala sila dahil ang daming pwedeng pagsagawa ng bilateral exercises mga tol. Bakit sa dagat pa ng Pilipinas? 'Di ba? China at Russia magkasama nagsagawa ng bilateral exercises sa WPS. Grabe 'yun mga tol. Pero anong nangyari? Nagkagyera, 'di ba? Naka-alerto nga ang US at AFP dahil sa posibilidad ng pag-atake ng China sa Taiwan. At eto na rin yung kinai-stress ng Japan eh. Dahil talagang alam nyo mga tol, no, kahit na anong pilit natin, kahit na gustong-gusto natin ng kapayapaan, pero etong may mga leader na dito sa mundo mga tol na na ang gusto talaga kaguluhan ang gusto talaga nila kasamaan eh. Madadamay tayo dito. 资两国军队于7月上中旬在湛江附近海4连演。 It aims to demonstrate the resolve and capabilities. 在展示双方加强共同应对海上安全威胁，维护国际和地区和平稳定的。And preserving global and regional peace and stability. Maniniwala ka ba doon in preserving global and regional peace and stability? Yung Russia mayroon silang ginegera ngayon eh. Yung Ukraine ginegera ng Russia ngayon. Tapos etong China, ang dami nilang binubulas na bansa. Ang dami nilang gustong agawan ng teritoryo. Tapos sasabihin nila ipe-preserve para ma-preserve daw yung global and regional peace and stability. Maniniwala ka ba dyan? 决心能力，进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系。 Grabe. Ito ang dahilan bakit inaalmahan ni Putin ang ballistic missile ng US sa Pilipinas. Gaya ng panawagan ng China, alisin raw to sa ating bansa. Pero nauna nang sinabi ni General Browner, hindi tayo pwedeng utusan ng China para to sa seguridad ng ating bansa. Hindi, pero kung ako tatanungin mga tol, kung ako lang naman na masusunod, yung dinala rito na Typhoon missile o ballistic missile ng US, sana manatili na lang muna yun dito. Total may mga base naman sila rito eh. Manatili na yun mga tol kasi natin yun eh, depensa rin natin yun mga tol. In case of alam nyo na, wag naman sana, pero in case of mabaliw na talaga si Xi Jinping, di ba? At umatake siya mga tol. Meron tayo kahit papano panangga. Do alam natin hindi makakasapat dahil sa sobrang lakas ng puwersa nila. Pero hindi tayo yung tipong talagang gulpe de gulat. Alam mo yun? Meron tayo kahit papanong pandepensa. At yun nga yung nila eh. Yun nga yung gusto nilang paalisin eh. Kasi ang gusto nila, pag sumugod sila mga tol, parang 24 hours, panalo na sila, ganun. Kasi walang depensa. Pero yun nga eh, dahil nga nagpapalakas na rin tayo mga tol ng puwersa natin, do ayaw natin ng gera mga tol linawin natin niya para sa mga pro-China. Baka may mga pro-China dyan eh. Ayaw natin ng gera, di ba? Ayaw natin ng kaguluhan. Pero hindi naman ibig sabihin nun mga tol, alisin na natin lahat ng depensa natin. Lagi ko nga itong sinasample mga tol eh. Di ba? Yung isang bahay o isang building o isang gusali mga tol, kung hindi mo lalagyan ng seguridad yan, like CCTV, guard, pantay,
yung mga bakod, may mga electric fence pang tinatawag. Kung di mo lalagyan ng mga ganyan yan, papasukin ka ng mga masasamang loob kasi open ka eh. 'Di ba? Open ka eh. Walang guard na may hawak na armas din, 'di ba? Walang mga CCTV, walang mga electric fence. Papasukin ka ng mga masasamang loob. Ganun din mga tol sa isang bansa, 'di ba? Kaya nga tayo merong mga sundalo eh. Kaya nga merong PCG, may AFP, may Navy, 'di ba? Kaya nga tayo may ganyan eh, hindi para makipaggera ha, kundi para proteksyonan o protektahan yung ating bansa if ever na mayroong mga invader o may mga magtatangka ng invasion mga tol. Hindi para tayo manguna ng gera, kundi para may ipagtatanggol natin yung bansa natin na kung sakasakali mang mangyari yung mga yon. Hindi ko maintindihan dun sa mga taong mga tol na ang gusto nila alisin na yung mga ganyan, mga ballistic missile na yan, alisin na yung mga sundalo rito. Hindi na natin kailangan makipag-alyansa pa sa ibang bansa, 'di ba? Kalokohan 'yun eh. Kung sa isang gusali nga mga tol eh, talaga lalagyan natin ng security 'di ba? Ganon din 'yun dito lalo na sa bansa natin mga tol, 'di ba? Tuloy natin. Sa susunod pa na linggo, gaganapin ang military exercises ng Russia at China. Pero ngayon pa lang patuloy nang nananawagan ang Chinese Defense Ministry palayasin na ang US ballistic missile sa Pilipinas. 'Di ba? Kumbaga parang sinasabi nila, "Oy, yung building nyo, yung gusali nyo, paalisin nyo yung mga guard dyan. Alisin nyo yung electric fence nyo, alisin nyo yung mga CCTV nyo." Parang ganun ang gusto nilang mangyari mga tol eh, 'di ba? O kaya, yung guard nyo, yung mga guard nyo, bakit may hawak na armas yan, 'di ba? 'Di ba? Halimbawa sa bangko mga tol, 'di ba yung mga guard doon may mga hawak na malalaking shotgun yung mga yon. Pwede ba namang may mag-utos diyan, "Oy, ba't yung mga guard nyo may mahawak na armas diyan? Nakakatakot yan para sa mga tao diyan sa loob." 'Di ba? Nakakatakot yan para sa mga establishment sa nakapitbahay nyo, may mga ano sila, may mga hawak-hawak silang armas. Hindi, protection ng bangko yun. Sample lang yan mga tol, sample lang. Ganon din dito mga tol sa Pilipinas, lalong-lalo na bansa tayo. Kung meron tayong mga kaalyansang bansa o kaalyadong bansa na nag-aabot sa atin ng tulong, nagdadala rito ng mga armas, pandepensa natin yan. Ba't tayo susunod sa kanilang alisin, di ba? 不应该出现在本地区，美菲应言行一致，立即撤走并永 immediately pull out the system and never deploy it again. O di ba? Tigas na mukha nitong mamang to. 不部署，对此坚决反对。我们敦促美菲 We urge the US and the Philippines to respect the aspirations of peoples in the region for peace and development. Sinasabi nitong maman to. Ikaw mga tol, pabor ka ba dito sa sinasabi nitong maman to? Comment ka nga sa baba. 尊重地区国家人民求和平谋发展的共同愿望。 O sige, aalisin natin yung ano na yan. Aalisin natin yung dineploy ng US dito na ballistic missile. O alisin ninyo lahat ng mga barko nyo sa West Philippine Sea. O alisin nyo yung mga pinakalat ninyong mga dyan, mga warship nyo, CCG, mga militia vessels ninyo. Alisin nyo lahat yan sa West Philippine Sea. O, dahil nakakasira yan ng peace and development o peace and stability ng region. O, di ba? Tanong, gagawin ba nila yon? Mga loko-loko rin itong mga to eh. 多做有利于地区和平稳定的事。 And do more for regional peace and stability. Biro mo, regional peace and stability pinopromote nila samantalang magsasagawa lang tayo ng resupply mission, may naputulan pa ng daliri dahil sinugod nila. Peace and stability ba gusto mangyari nitong mga to? Nanunutok ng palakol, nanunutok ng bolo, tapos pinagsisira yung mga inflatable boat natin, pati yung mga navigation equipment natin. Peace and stability ba tawag nilang pinopromote nila doon? Goodness. May oras pa ang China para utuin si Pangulong Bongbong Marcos na alisin to. Pero pag hindi ito nangyari, kaya lang naman pasabugin ng US at Philippine Army ang China. Hindi aabot. Abot nga ito hanggang mainland China. Hindi, hanggang 300 nautical miles lang daw. Parang ganun lang ata ang mararating 300. Tama ba? Basta alam ko hindi aabot Ngayon ang kinakatakot at pinangangambahan ng mga Chinese. Kung aabot man, kaya talaga silang gigil na gigil alisin. First time na inamin ng ating armed forces, yung spokesman doon sa Ilocos na live fire exercises, that they are doing this in preparation for a possible war in Taiwan. Usually tahimik tayo sa issue ng Taiwan
No, kaya nag-uusapan ay West Philippine Sea or yung freedom of navigation sa South China Sea. Ito yung one of the rare times na narinig ko tayo talking about a possible war in Taiwan. Ronald, he simply took the cue from the president. Because last week, when the president visited the headquarters of the 5th Infantry Division, he mentioned this. The armed forces of the Philippines should prepare for external threats. Nakadeploy sa Pilipinas ang ballistic missile ng US dahil pinasabog to during Balikatan Exercises 2024. At kaya sinasana ito ay para talaga sa posibilidad ng digmaan sa Taiwan at sa West Philippine Sea. Towards the signal to countries or a country that's planning on expanding and committing acts of aggression and coercion against the Philippines and possibly against Japan and even Taiwan. So, Professor, itong mga missiles na ito na long range na, no, hindi lang sila short range, ay makakaabot sa mainland China at saka sa Taiwan. Sa ayaw at sa gusto natin, mangyayari ang kinakatakutan ng lahat. Kayo, handa ba kayo sa mga posibilidad na may sumabog na malaking gulo? I-komento sa baba ang inyong saloobin. Actually, tama rito si Melvs Castle, no? Sa ayaw at sa gusto natin, mga tol. Kasi wala sa atin ng bola eh. Lagi ko nga sinasabi, mga tol. Tayo ipinupush natin na iginigiit natin, mga tol, na kilalanin ng China ang 2016 arbitral. Kasi hindi yun imbento lang ng Pilipinas, mga tol. Yun ay legal. Di ba? Merong Court of Arbitration, mga tol. Nanalo tayo doon 2016, di ba? Kilalanin ng China yan, mga tol, tapos ang usapan. 'Di ba? Walang mangyayaring gulo, walang mangyayaring gera. Kilalanin ng China yung UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, na nagsasabing ang Pilipinas mayroong 200 nautical miles na exclusive economic zone at Pilipinas lang ang may karapatan diyan, kaya nga exclusive eh. 'Di ba? Kilalanin lang ng China yung mga irespeto lang nila tayo, mga tol, tapos yan. Walang gulo. Pero wala sa atin yun eh. Wala sa atin ng kapalaran, mga tol, na tayo magdidikta. Hindi, nasa kanila eh. Kung gusto nila ng gulo, manggugulo talaga yung mga yan eh. Kahit nga paulit-ulit tayo nagpapadala sa kanila ng diplomatic protest, baliwala eh. Paulit-ulit tayo nang ikipag-usap sa kanila, baliwala eh. Katulad nung nakaraan sa BCM, di ba? Nagkasundo na daw ang Pilipinas at China na pahupain na de-escalate na ang tension dito. Pero wala pang isang linggo, mga tol, nanunugod na naman sila. O kita mo yan. Paano yan? Wala sa Pilipinas ang problema, mga tol. Nandirito sa mga inchik, mga tol. Ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.